Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon itong balita sa Bilyonaryo News. Yung napipinto o balibalita na sisibakin na rin o magkukudita ang liderato sa Kamara. Ang bagong naitalagang Speaker of the House, Buji D, may mga diskontento sa kanya at baka tatanggalin daw siya ayon sa Bilyonaryo News Channel. Ito, pakinggan natin. Ayan. Kasunod ng cabinet shake-up sa Malacanang, usaping kudeta naman ang lumutang sa Kamara. Sino kaya ang nilulutong papalit kay 2-month-old House Speaker Boji D? Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Sa gitna ng awayang pamilya Marcos, tila nanganganib daw ngayon at naiipit sa bakbakang ito ang mga lider ng Pangulo. Partikular ang ugong-ugong na pagpapalit na naman ng liderato sa Kamara. Iniuugnay din ang alingas-ngas na ito matapos magsipagbitiw sa pwesto ang ilang matataas na cabinet officials na sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. May mga lumulutang na dapat raw palitan si House Speaker Boji D dahil sa simula't simula pa lang ng kanyang pagpalit kay dating House Speaker Martin Romualdez ay mahina raw ito sa kanyang pamamahala sa mababang kapulungan. Itinuturo ng ilang kongresista ang mga nagiging posisyon ni Speaker D sa ilang mga isyong kinasasangkutan ng Kamara. Ayon kay Caloocan City Representative Egay Erice, may ilang kongresista raw ang tila nasaktan ng suportahan ni D ang pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Bill. Bukod pa rito ay ang pagpapahinto noon ni D sa investigasyon ng House Infrastructure Committee sa flood control scandal. Katwiran kasi ni Speaker, wala naman daw tiwala ang taong bayan sa investigasyon ng Kamara, kaya mas mabuting ipasa na lamang sa ICI ang bola. Ikinakabit din sa umano'y mahinang liderato ni D ang pasya niya kamakailan na hindi napadaluhin ang mga kongresistang inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee para magpaliwanag sa issue ng flood control project. Sa kanyang liham sa Blue Ribbon, hindi na raw kailangan pang dumalo sa Senate hearing ang mga dawit na kongresista dahil isinumiti na nila ang kanilang partisipasyon sa ICI. Pero ayon sa ilang kongresista, hindi pa umabot sa kanila ang pinalulutang na kudeta laban sa House leadership. Maliban sa sabi ni Bacolod Congressman Albi Benitez na kung mayroon man nito, ay pakanalang daw ito ng mga loyalista ni Romualdez. Sila raw ang mga nag-iingay at gusto raw kasi nilang pagtutuloy at hindi pagbabago ang dapat nangyari sa liderato ni Romualdez. Para naman kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, mahirap ang kinakaharap ni Speaker D sa kanyang pamumuno sa Kamara. Hindi pa rin daw kasi nakakaalpas ang mababang kapulungan sa kaliwat kanang iskandalo na kinasasangkutan nito mula nang maupo si Speaker D. Ayon sa mambabatas, dapat doble kayod ang gawin ni Speaker D para manumbalik ang tiwala at kumpiyansa ng kapwa nila mambabatas sa kanya. Pero willing naman daw siyang sumuporta sa kahit na sinong pumalit, basta't nakasuporta din ito sa mga agendang may kinalaman sa kapakanan ng mga manggagawa. Naniniwala naman si Congressman Erice na mahirap ang kalagayan ni Speaker D dahil mga tao pa rin daw ni Romualdez ang nakapaligid sa kanya. Posible raw na si Deputy Speaker Ronnie Puno ang pumalit kay Speaker D. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Okay, so in fairness kay bagong Speaker Boji D, gusto ko yung ginawa niya na ipinatigil ang investigasyon sa Kamara sa flood control. Dahil wala nang ang tiwala ang taong bayan sa Kamara, mag-iimbestiga ka pa, di sayang-sayang lang ang gastos, sayang-sayang lang ang pera ng taong bayan. Kaya, with that, saludo ako sa kanya. And then, yung hindi niya na pina-attend ang mga inimbitahang congressman sa Blue Ribbon. To me,
tama rin yun. Dahil nagsimula na nga ang ICI, bakit mo papapuntahin sa ano? So, nung bagong talaga pa lang siya, bagong appoint o bagong hinirang, medyo iba ng tingin ko kasi nga handpick siya ni Romualdez. Inendorso siya o ikinampanya ni Romualdez. Kaya agree ako doon sa sinabi ni Congressman Kiko Barsaga na tuta ni Romualdez itong si Bujidi. Kaya lang, believe ako, tahimik lang siyang nagtatrabaho. Yung sinabi ko na stand niya doon sa mga issues na kinasasangkutan ngayon, medyo mas maganda siya kumpara kay Romualdez. Kaya lang, sa overall na opinion ko, hindi siya magtatagal. Darating at darating ang punto na papalitan siya. Kasi sa gabinete, ang dami ng balita ngayon, 3 cabinet members. Ang Sisi Bakino magre-resign. Department of Health, Department of Education, Department of Information and Communications Technology. Parang nagpapakitang gilas itong Marcos administration na ipakita na totohanan na ito. Nung totohanan na, paulit-ulit naman ang mga cabinet resign o sibak. Wala rin nangyayari. But anyway, speaking of no wonder itong si Congressman Ronaldo Puno na napababalitang papalit, siya ang siya ang maingay. O tingnan mo, yan si Puno ang nagsampa ng ethics complaint laban kay Congressman Kiko Yap. Number 1 na critic ng Marcos administration. Tapos, pag nagpayag siya, sabi niya, the president is doing a great job. Mas marami pang statement itong si Congressman Puno kumpara kay Congressman Bujidi. So, tapos siya na ngayon napapabalitang papalit. My own opinion is most likely. Kaya lang wala rin. Kahit Congressman Puno, hindi rin ako. Ang mga magandang maging Speaker of the House sana si Congressman Toby Chanco. Kaya lang medyo malabo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So mga ka-viewers, live ta karon ako karon diri sa balay nga makita nimo nga trapa lang ang atop o ang dingding. So mo na gid ang hitsura sa ilang balay, trapal, ang dingding o ang atop. So luoy kayo ang kahimtang sa balay o sa dahil tag-iya dito sa sulod, so atong sudlon para na atong makita. So atong tanawon si ante. Ayo. Oy. Oh, mayong puntag te. So mo ni ang kahimtang nila ante diri sa sulod. So trapa lang ang ilang atop o apil pod ang ilang dingding. So trapa lang pod ang ilang dingding. So kung muulan, ulanan gid kay sila. So mao pod na ang ilang lutuanan, ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid sila. So pila na ni katuig ang inyong balay ante nga sa inyong pagpuyo diri sa inyong balay? Duha na may dere. So duha pa lang ni katuig ang ilang balay ni ante. So trapa lang yod ang ilang dingding o ang ilang atop. So na kay anak te? Na 5 So 5. estudyante ang duha. So pila na day mong edad te?
41. So 41 na si ante. So asay mong bana day ante? Naglakaw lagi. naglakaw. Mangitag Wala. Nangita siya upang ginabuhian. So si ante 5 kabuki ang anak ug mo nilang ilang balay. So subscribe ta mga ka-viewers ug salamat. Mat kay sa Ginoo nga naaragay nakadumdum sa among balay na Oo nga matabangan mo. kuan. Sige ante. Kung saan mo paningkamot. Wa Oo. gyud nga ana ra gid among payag balay. Sige ante, salamat.